Isang pinagpalang hapon po sa bawat isa sa atin. Kumusta po tayo? Nawa po ay lagi po tayong samahan, gabayan, ingatan ng ating Diyos na buhay magpakailanman, na Diyos na tapat, na hindi nagkukulang sa kanyang biyaya, sa kanyang awa. Sa kanyang awa tayo umaasa, sa kanyang biyaya. At ngayon nga pong araw na ito ay nais po natin na bigyan ng daan. Ito pong ating kahulugan, ito pong topic natin pagdating po sa salitang parable. So, hindi po natin nais na buksan ang malalim na kahulugan nito sa bawat halimbawa o ibinigay ng parabola o parable ng ating Panginoong Hesus sa Biblia. Subalit ang nais po natin ay ibigay ang ilang sa mga mahalagang definisyon, at ipaliwanag ang ilang detalye nito para sa pagkakaunawa po natin sa salitang ito o konsepto ng parable. Okay. So ang mga parable na ginamit ng ating Panginoong Hesus ay isang bagay na mapanlikha na paraan upang isalarawan ang mahalagang mga katotohanan sa pang-araw-araw na mga kwento ng buhay natin. At may ilan po tayong kailangang i-consider sa pagpili ng parable. Ang una ay yung tinatawag po natin na genre. Ito po ay isang uri ng akdang pampanitikan o artistic work or a kind of literary work. Isa po itong estilo ng pagpapahayag ng sariling manunulat o maaaring sa musika. At ito po ay meron tinatawag na 4 na elements or 4 elements or parts na kailangan po nating tandaan. Pagdating po sa style of writing ng manunulat ay yung tinatawag po natin na character, yung story, yung plot at yung setting. Or else ito po yung tinatawag na mga tauhan. Kailangan po tandaan natin yung mga binanggit na mga tauhan. Pangalawa ay yung kwento o yung pangyayari. At then yung plot o yung balangkas ng kwento at yung tinatawag po natin na setting or yung tagpuan. At para po mas madali po nating matandaan yung paraan ng style of writing ng isang manunulat ng kwento o ng parable ay kailangan po nating tandaan po yung 4. Again, ito po yung story, yung plot, yung character, then yung setting. Okay, yun po yung unang kinukonsider at tinitingnan po natin sa isang parable. Pangalawa ay, of course, kailangan po nating tingnan at muling balikan itong tinatawag po nating Bible. So itong Bible na ating pong hawak at gamit po natin ngayon ay ito po ay isang aklat. Ito po ay isang libro na binubuo ng 66 na aklat sa loob ng isang aklat. Maliit na aklat, subalit dito nakalagay, nakasulat, nakahayag, ipinahayag ang pagpapahayag ng Diyos mula sa kanyang sarili papunta sa ating mga tao upang maunawaan natin kung sino ang Diyos. So yun po yung Biblia. Okay, so bilang pagpapatuloy ay atin naman pong bigyan ng pansin muli ang salitang parable. At paano ito nagiging iba sa ilang mga tinatawag nating anyo ng paglalarawan o yung word na illustrative forms tulad ng metaphors, similes, fables, allegories, at iba pa. So ang ilan ko pong bagay na nabanggit, kagaya po ng metaphors at kagaya ng similes, yung figure of speech po yan sa ating pong Filipino language or tayutay. O isang salita o pahayag na ginagamit upang bigyan diin ang isang kaisipan o damdamin. At ito'y sinasadya na gamitin upang ipahayag ang kanyang damdamin sa pamamagitan ng parable o ng salitang talinghaga. O ito po yung mga pangkaraniwang salita o paraan ng pagpapahayag upang bigyan din ang kanyang damdamin o ang kanyang saloobin. Mahalaga pong maunawaan natin ang mga bagay na ito nang sa ganun ay mas maintindihan po natin ang binabanggit, sinasabi, pinupunto ng nagsasalita o ng nagsulat.
Okay. So, una po yung word na metaphor. Okay. Ang metaphor po ay isa po itong gamit sa panitikan, na ipinapahiwatig po dito ang salitang paghahambing o yung pagwawangis sa pamamagitan po ng dalawang bagay na hindi po magkatulad. Na ito po'y makakatulong naman upang maipaliwanag o ipaliwanag ang isang konsepto, ang isang ideya. Ang isa sa talagang gamit ng metaphor sa Biblia ay yung gamit na salita na ginamit na ng ating Panginoong Hesukristo. Like for instance, sa John 6:35, sabi niya doon, Jesus said, I am the bread of life. Ako ang tinapay ng buhay. At dahil dito maraming mga tao po ang nalilito sa kanyang salita na ito. Sabi ng mga Hudyo sa John 6:52, how can this man give us his flesh to eat? Or else, sabi niya, paanong maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang makain natin? Yun po yung binanggit po sa 6:52 ng John. Subalit ang totoong nais iparating at sabihin ng salita ni Jesus, yung word na, sabi niya doon, I am the bread of life, na naging dahilan na nga po ng kanilang pagkalito. Ibig sabihin po niya ito, na ang Panginoong Hesus, siya po yung buhay. Siya po ang nagsusustain spiritually. Siya po ang nagpapanatili spiritually ng buhay ng tao, kung papaano ang tinapay na nagpapanatili naman sa lakas ng katawan ng tao. So nakita niyo po doon yung pagkakahawig, Sa John 8:52, ito naman ang kanyang binanggit. I am the light of the world. Ito po yung nais po niya na, ibig sabihin po niya doon na, hindi po niya, ibig sabihin po dito is literally na ibigay ang liwanag sa mundo na kagaya po ng araw. Salip ay tungkulin niya o nais niya na i-drive out o itaboy yung tinatawag na spiritual darkness o yung spiritual na kadiliman at ipaliwanag niya ang daan. Paliwanag niya, bigyan niya ng liwanag ang daan ng buhay at katotohanan. So ilan po yun sa mga halimbawa ng metaphor. Isa pa po, ito po. I am the door of the sheep. So this metaphor, this kind of metaphor, meron po siyang maraming mga kahulugan or several layer, At yun nga po, since tayo pong mga tao, nagre-represent po ng tupa, sheep, I am the door of the sheep. So tayo yung kinatawan ng mga tupa na wala po tayong magagawa. Na yung tupa na kailangan ay umasa lamang sa Diyos. Na yung tupa ay walang ingat. Subalit dahil lamang sa awa ng Diyos na siyang nagbibigay ng proteksyon sa kanila. Kaya yun po ilan sa kahulugan po nung verse na yun. Jesus is the door to the sheepfold or else the safe haven of the sheep. Or ito po yung meaning na si Jesus ang pintuan sa kulungan ng mga tupa. Si Jesus ang ligtas na kulungan ng mga tupa. Or else He is the only way to enter into the place of protection and the rest. Kaya po niya sinabi, I am the door of the sheep. Na siya ang tanging paraan. Siya lamang ang tanging paraan upang makapasok sa lugar ng proteksyon at kapahingahan. At napakarami po pong ilang mga parables at kwento na kanya pong ginamit sa pamamagitan po ng Biblia. Tawag po doon is essential extended metaphors. Ibig sabihin, pinalawak po niya yung metaphor sa pamamagitan po ng isang mahabang kwento na kung tawagin ay parable. At ilan pa po sa mahalagang punto at mas pinalawak na metaphor upang mabanggit po niya, mailahad po niya yung kanyang damdamin at kanyang saloobin ay ilang mga kwento po sa Biblia, pamamagitan nga po ng parable, gaya po nito, the tree and its fruit, from Matthew 12:33-37, or from Luke 6:43-45.
The strong man's house from Matthew 12:29 to 30, or Luke 11:21 to 23. The sower and the seed. Another one is the wheat and the tares, the mustard seed, the hidden treasure, the pearl of great price, the good Samaritan, the lost sheep, and many more. So, ang dami po, ano? Kung isipin po natin sa New Testament, napakarami pong mga talinghaga o mga kwento po ang ipinahayag po ng ating Panginoong Hesus na meron pong nakatagong kahulugan. Subalit ito po ay may paliwanag at meron talagang siguradong maliwanag na meaning o kahulugan po na nais iparating po ang Panginoong Jesucristo. Okay. How about yung word na simile sa Bible? O yung tinatawag na pagtutulad? Okay? Or ito po yung word na gamit na o yung isang pampanitikang salita na naglalarawan ng isang karanasan, maging ng isang tao o bagay o pangyayari sa pamamagitan ng paghahambing nito sa ibang karanasan o mga bagay. Gumagamit po ito ng salita na kailangan po nating tandaan, yung word na like or as, katulad ng o gaya ng. Okay, sa isang pangungusap ginagamit po 'yon. Halimbawa, your heart is like a stone, o ang puso mo ay gaya ng bato. Yun po yung isa sa mga halimbawa po ng simile. Tila, yelo sa lamig ang kamay ng mga awit dahil sa nerbiyos. Doon po yung salitang tila. Ano? Ang puso mo ay gaya ng bato. Yung word na gaya or like. At ang isa sa magandang halimbawa po ng simile sa Bible ay matatagpuan po natin sa Psalms 42 verse 1. Sabi po niya doon sa verse na ito, as katulad ng, o as the deer pants for streams of water, so my soul pants for you, my God. Kung paano ang batis ang siyang hanap ng isang usa, gayon hinahanap ang Diyos ng uhaw kong kaluluwa. Alright? So dito po, inihambing po ni David, yun po bang matinding pananabik ng kanyang kaluluwa sa presensya ng Diyos. So ganun din po tayo, di po ba? Tayo po nananabik sa presensya ng Diyos. Sabi niya, sa kanyang karanasan, tinutulad po niya sa isang uhaw na usa na humihingal sa matinding pangangailangan ng tubig. Na ganun din po tayo, na talagang nangangailangan sa presensya ng Diyos, na parang uhaw na usa at nangangailangan sa tubig. Okay? So yun po ilan sa halimbawa po na tinatawag po natin na simile o pagtutulad. Okay. Alright. So ito pong simile at metaphor ay ito yung ilan po sa halimbawa ng figure of speech, ano? Na kung saan ito pong simile o yung pagtutulad, explicit yung kanya pong comparison, o yung metaphor naman is implied. Alright, so ang ibig ko pong sabihin, yung simile ay pinapakita yung tahasan po niyang paghahambing. Subalit ang isang metaphor, hindi po siya gumagamit ng mga salita katulad ng tulad o bilang o kawangis ng. Nakatago po yun, implied. Okay. So ang metaphor o yung pagwawangis ay isang tuwirang paghahambing ng dalawang bagay. Tuwirang paghahambing, At dito ipinapalagay ng iisa o nagkakaisa at ipinahayag nito sa pamamagitan ng paglalagay o paglalapat ng pangalan, ng katawagan, ng katangian, o maging ng isang gawain o para sa isang bagay na inihambing. Halimbawa, ito po ay halimbawa po ng simile muli, para kang baboy, you're like a pig. Sa simile po yun. Then sa paghambing naman o yung metaphor, baboy ka. You're a pig. So nakita niyo po yung pagkakaiba. Sa simile, meron po siyang ginamit na words. Yung salitang like. Okay, you are like. Pero sa paghambing, wala po. Direkta po niyang binabanggit.
yung paghahambing, you're a pig. Okay, sa Bible example naman, ito po yung pwede nating makita po doon na meron po itong dalawang metaphors na nakapaloob sa isang verse, Sa Psalms 119 verse 105, your word is a lamp to guide my feet and light for my path. Okay, ang salita mo ay tanglaw na nasa akin ay patnubay. Sa landas kong daraanan, liwanag na tumatanglaw. So, yung pong dalawang metaphor dito ito, yung salita mo'y isang tanglaw. Then, another one, salita mo'y liwanag na tumatanglaw. So, nasa isang verse po yun, pero meron pong dalawang metaphors. Okay? Alright. So, yung pong simile at yung metaphor, parehas po ito na gumagamit po ng analogy. Parehas po itong gumagamit ng pagtutulad o ng paghahambing. Okay, naghahambing po ito ng dalawang magkaibang bagay o ng karanasan. Okay. So, ngayon, ituloy po natin yung parable, So, yung parable po na binabanggit sa Bible, hindi lamang po itong simpleng analogy. Okay? Hindi lang ito simpleng pagtutulad. Subalit ito po ay mas pinahaba at pinalawak na simile or metaphor na meron po itong tinatawag na spiritual lesson doon sa loob ng analogy. Okay, halimbawa, pagdating po halimbawa sa figure of speech, sa word na tayutay, yung pong kagaya nito, as strong as a horse or as quick as a rabbit. Yun po yung mga figure of speech, Kasing lakas ng kabayo, na kasing bilis ng kuneho, ito po yung mga simpleng simile, pagtutulad. So, nandito po maririnig po natin, maunawaan po natin yung simple at yung prangkahan na hindi na po nangangailangan ng mahabang paliwanag. Naunawaan niyo po yun? Okay? Simple and straightforward. Yung pong binanggit po natin example, pagdating po doon sa simile. Pero pagdating po sa parable, sabi ko nga po mas pinalawak, mas pinahaba yung paghambing pagdating po sa loob ng isang kwento. Alright? So, ano po meron sa parable? So, again, meron po siyang tinatawag na spiritual truth. Spiritual na katotohanan at ito po ay hindi kailangang halata. Pero itong bagay na ito ay kailangan ng paliwanag. At yun nga po, at ang kalimitan at karamihan po nga na parable na binanggit po ni Jesus sa kanyang kwento ay hinihingian at kailangan ng paliwanag. Nagde-demand po ito ng explanation. Kaya po yung ilan po sa kanyang mga disciples ay nagtatanong kung ano ang kahulugan ng kanyang parable. Halimbawa, sa Matthew 15:15, sabi ni Peter kay Jesus, hiniling ni Pedro kay Jesus na ipaliwanag yung parable. Sabi niya sa 15, sinabi sa kanya ni Pedro, si Pedro po ang nagsasalita dito sa verse na to, ipaliwanag nga po ninyo sa amin ang talinghagang ito. Okay. Halimbawa, sa Matthew 15:11, ang lumalabas sa bibig ng tao, hindi ang pumapasok, ang siyang nagpaparumi sa kanya sa paningin ng Diyos. Not what goes into the mouth defiles a man, but what comes out of the mouth, this defiles a man. So, ang tawag po dito is a pair of simple proposition. Yun po ay isa kind of proverb, Kumbaga dito, naglalarawan po ito ng isang bagay na simple, na hindi po ito komplikado. Ibig sabihin po, ito po yung madali nating maunawaan. Proposition. Proposition meaning naglalarawan po ito ng isang bagay o ng isang gawain. Maaaring gawain mahirap gawin o maaaring bagay na isang kaakit-akit. Proposition. So dito po, wala po tayong maririnig na regarding sa elements of the story. Yung word na narrative. Kagaya po nung
wala po tayong narinig po dito na characters, ano, dun sa verse na yon. Wala po tayong narinig dun na series of events. Okay, pero sa isang literary work, meron pong tinatawag po doon na kagaya ng yung plot, ano, o yung sequence of events na kung saan yung mga pagkakasunod-sunod ng pangyayari po na ito sa loob ng kwento o ng salaysay ay maaari po itong makaapekto, ano, sa pamamagitan po ng word na cause and effect. Pero sa Matthew 15, again, tinatawag po itong parable. Same thing din po sa Mark 7:17. Okay, sa Mark 7:17, ito po ang sinabi niya. Iniwan ni Jesus ang mga tao at nang makapasok na siya sa bahay, ito na po yung kanyang yung words, siya'y tinanong ng kanyang mga alagad tungkol sa talinghaga. So it means, dun sa verse na sa kwento na kanyang inilalahad, hinihingan siya ng paliwanag para maintindihan po ng kanyang mga close disciples, ano? Sa Luke 4:23, sabi ni Lord sa verse na ito, physician, heal yourself. Okay. Manggagamot, pagalingin ang iyong sarili. Okay. So, ito pong verse na ito, sa Luke 4:23, dito po ay kailangan pa rin po ng paliwanag po doon, ano? At hiningan po siya ng paliwanag ng kanyang mga disciples. Okay. Sa Greek text, yung word na ginamit po niya, yung parable. Sa English, translated naman po ito sa salitang parable, ano? At nandun po yung mas malawak na kahulugan at yung tinatawag na po na technical definition na ibinigay po ng ating Panginoong Hesus with regards po sa Bible, ano? Sa word na parable, sa Bible. Okay. The word parable is used 4 times. Ginamit po yan ng 4 na beses sa New King James Version. Like, for example, sa Psalm 78 verse 2, yung word na parable, ito po, ano? I will open my mouth in a parable. I will utter dark sayings from of old. Bubuksan ko, sabi niya, ang aking bibig sa isang talinghaga. Sasabihin ko ang mga madilim na kasabihan mula pa noong una. So by that verse, makikita po natin yung salitang parable o yung talinghaga. Okay, parable. Yung salitang ito ay ito po isang kwento. Okay, na meron po siyang mas malawak na moral at spiritual application. Yung salitang parable o yung talinghaga. Alright. So what else is from Ezekiel 17 verse 2. Son of man, propound a riddle and speak a parable to the house of Israel. Anak ng tao, magpanukala ng bugtong at magsalita ng talinghaga sa sambahayan ni Israel. Another one is from Ezekiel 24 verse 3. And utter a parable to the rebellious house and say to them, thus says the Lord God. So yun po yung word na talinghaga, no? Magbigkas ng talinghaga sa mapanghimagsik na bahay at sabihin sa kanila, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos. Okay. Sa Hebrew word, ginamit yung mga text na binanggit po natin, yung parable, ay ginamit po doon is mashal, no? Mashal sa Hebrew. Ito naman po tumutukoy sa word mga prophetic sayings, ano? Like yung proverbs, yung riddle, yung poem, yung short story. Alright? So yun po yung ilan, ano? At yun tinatawag po natin na anecdote. Sa anecdote sa atin po yung anecdote, ano? Ito po isang idea, ito po yung personal na salaysay. Pagsasalaysay ng personal na bagay, okay, na maaari niyang naranasan o maaari niyang nakita o nasaksihan. Anecdote. Okay.
So this word, sa Proverbs, sa Proverbs, ang salita na ito ay ginamit naman ng 40 times sa Hebrew. At yung word naman na ginamit is proverb. Alright. The Greek word translated parable, yung pong salitang parable ay ginamit po sa synoptic. Ibig sabihin po sa synoptic gospel, lalo na po dun sa tatlong gospel ni Lord, yung pong Matthew, Mark, and Luke. Ginamit po yung napakaraming mga parables po doon. Okay. At ginamit po ito ayon sa pagbibilang po ng mga Bible scholar ng 48 sa pamamagitan po ng 48 verses sa New Testament. Can you imagine po ang dami pong beses na ginamit po nila yung word na parable. Okay. So, sa Book of Hebrew, yung pong word na parable is nagpapakita po ito ng tinatawag na figurative speech. Yung matalinghagang pagsasalita. Okay. Alright. So, narinig niyo po kanina yung word na synoptic, Sa Christianity, din pong synoptic is tatlo po yun, yung word na synoptic gospel. Again, yung Matthew, Mark, and Luke. Kumbaga, dun po sa kanilang aklat, dun po sa gospel o good news na ito, ay na dun po makikita po yung mga kwento o yung mga parable dun sa tatlong aklat. Kaya po tinawag na synoptic. Okay, yung mga kwento o yung mga Bible story o yung mga parables ay naulit po sa mga nabanggit kong mga aklat. Alright, so yung word na parable is galing po sa root word na yung word na para, meaning beside, sa tabi. At yung ballo, meaning to throw. Pag pinagsama po natin yun, paraballo, literally, it means to place alongside. Baga dito po, sinasuggest po dito, alam niyo po yun, yung naghahambing sila o yung gumawa at sumulat sa pamamagitan po ng dalawang bagay na magkapareho po sa ilang paraan. Sa English naman, ginamit po yung word na parabola. Alam niyo po yun sa parabola. Parabolic mirror. Halimbawa po meron po tayong parabolic mirror. Yung pong nasa ibabaw po niya, yung pong mirror nito is parang bowl. Na kapag tinamaan po ito ng light, yung pong angle po ng sunlight, yung rays, bumabalik po yun at concentrated po sa gitna. At nakikita po doon yung pong, alam niyo po yun, yung mas maliwanag po na bahagi po nung image. Okay. So, sa paggamit po ng parable, as we define the parable, again, ito po ay tumutukoy sa pagkakatulad, sa pagitan ng ilang karaniwang katotohanan at sa isang malalim na spiritual na katotohanan. So, maaari po nating sabihin na itong parable na ito, yung talinghaga ay isang illustrative figure of speech o isang mapaglarawang figure sa pamamagitan ng pananalita upang gawin para maghambing, na ang layunin po nito ay ituro yung mga spiritual na aralin. Ito'y maaari pong mahaba, ito po'y maaaring maigsi. Gumagamit po yung parable sa loob ng kwento ng word na metaphor, nung simile, at nung proverb, Right. So, para pong maipakita rito, yung naangkop para sa ilang katotohanan sa pamamagitan ng spiritual na larangan. So, kaya po tinitingnan po natin yung definition ng parable o yung meaning po ng parable para makita po natin ano nga po ba yung parable. Okay. So, yung pong isa sa mahalaga pong bagay po na atin pong makikita po sa parable po ni Lord, So, wala po siya yung tinatawag na elements of myths or yung mga fantasy.
Hindi po ito gawa-gawa lamang, sapagkat ang parable po ni Jesus ay talagang tunay na kapanipaniwala. It is a true to life illustration na totoo sa buhay, na may kaugnayan sa buhay, at lahat ng mga ito ay lahat ay talagang totoo. Okay? Kaya yung parable o yung talinghaga ay isang mapanlikhang simpleng larawan ng salita na nagbibigay ng liwanag sa isang malalim na spiritual na aral. Meron po siyang, kumbaga, it illuminates yung word na profound spiritual lesson. So, yun po yung parable. Okay. So, what else? What can we say about the parable? Okay. Ito po yung ilan sa mga example, ng parable na ginamit po ng ating Panginoong Hesus sa Luke 10:34. Yung word na oil and wine, about sa Good Samaritan, para gamitin po ito, let's say, to dress the traveler's wound. Nilapitan niya ito, sabi niya, ang ginawa po niya, binuhusan ng langis at alak ang mga sugat at binendahan. So wala po doon po sa word na ginamit niya doon, wala po doon yung spiritual significance, yung paggamit po ng oil and wine. Yung word na symbolic or spiritual significance, para ipakita yung ipakita ng Good Samaritan, siya yung nagbigay sa lalaki ng magiliw at matagal na pangangalaga. Pero yung word na oil and wine, meaning dun po sa dalawang words na yun, wala po itong symbolical or spiritual significance. Kumbaga, direct po yung kahulugan noon, yung paggamit po ng oil and wine. Alright, what else is from Luke 15:16? Ganun din po sa kwento na ito, yung prodigal son. Halimbawa po yung ginamit po niya, the pods that the wine ate. Sabi po niya doon sa 15:16, hindi mga buto na kinain ng mga baboy. Sa tindi ng kanyang gutom, dahil sa wala man namang nagbigay sa kanya ng pagkain, halos kainin na niya ang mga pinagbalatan ng mga bungang kahoy at pinakain sa mga baboy. So wala po doong lihim na spiritual na kahulugan doon sa part po na yun. Okay, so ibig sabihin maiintindihan po yung words, Subalit, ang mahalaga nga po doon sa parable ay yung tinatawag na central lesson. Ano po ba yung makukuha nating aral mula po doon? Subalit, ang Panginoong Hesus mismo, may mga pagkakataon na siya na mismo ay nagpapaliwanag ng parable o ng talinghaga. Okay, so yun po yung ilan sa mga paliwanag po natin regarding sa parable. So habang pinag-aaralan po natin, binabahagi po natin yung parable, tumulad tayo sa mga tunay na disipulo ng ating Panginoong Hesus, na kapag hindi natin naintindihan, kailangan nating itanong, at yung talagang maingat nating hanapin, yung karunungan, at suriin natin mabuti sa pamagitan ng masunurin nating kaisipan at ng ating puso kung ano yung nais iparating sa atin ng salita ng ating Panginoon. Sapagkat ang sabi ng Matthew 13:16, ito po yung sabi niya, pinagpala kayo sapagkat nakakakita ang inyong mga mata at nakakarinig ang inyong mga tenga. Or else, sa other verse naman, sabi pa niya, sa kanyang mga disciples, blessed are the eyes which see the things you see. Mapalad ang mga mata na nakikita ang mga bagay na nakikita mo. Subalit again, sa 13:16, subalit pinagpala kayo sapagkat nakakakita ang inyong mga mata at nakakarinig ang inyong mga tenga. Alright. Sa 23:24 ng Lucas, alright, ito pong sabi niya sa kanyang mga disciples, habang wala na pong ibang nakakarinig, sila lang po yun, pinagpala kayo sapagkat nakita niyo ang mga nakikita niyo ngayon.
Sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at mga hari ang naghahangad na makita ang inyong nakikita at marinig ang inyong naririnig, subalit hindi nila ito nakita ni narinig. Okay. Alright, so doon po sa mga parables po ng ating Panginoong Hesus, generally po kumbaga kailangan po talaga itong pag-aralan, kailangan alamin yung kahulugan. Hindi po tayo nag-iisip sa ulap ng kawalan. Pagkat halimbawa kung tayo nag-iisip, if we think like a clouds, think clouds is yun nga, tayo nangangaral na ng mga ulap. Kung hindi natin alam yung ating ipinapangaral, nangangaral tayo na hindi natin naunawaan yung ating ipinapangaral. So, yun po yung words. If men think clouds, they will preach clouds. Kaya, mahalaga po yun, na unawain po natin yung itinuturo po ng parable. Sapagkat mismo ang Panginoong Hesus ay alam niya yung kanyang sinasabi. At alam niya yung kahulugan ng kanyang sinasabi. Alright? Even yung mga bata, they comprehend His parable. Pero again, sa parable, may mga hidden truths, which is mystery. Kahit sa mga disciple po ng ating Panginoong Hesus. Kaya kailangan po ng paliwanag mismo mula sa ating Panginoong Hesus. Tayo po'y manalangin. Panginoon, muli, salamat. Salamat sa mensahe mo. Salamat sa definisyong ito ng parable. Nais po namin kayong lagi ang magpaliwanag nito personally sa amin. Tanggalin niyo po ang nakatakip sa aming isipan, sa aming damdamin. At tunay po kayo po ang magbigay po ng wisdom and knowledge para po maipaliwanag po namin ng tama at maayos ang parable. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Glory to God. God bless po. See you next time. Bye.